Good morning, good afternoon, good evening, saan mang dako ng mundo kayo naroon, naway pakisamahan ninyo ako na basahin ang books of Acts chapter 15 verses 21 to 41. But before that, we'll read first the reminders of God written in John chapter 7 verse 7. John chapter 7 verse 16. Jesus answered them and said, "My doctrine is not mine, but His that sent me." Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, "Ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. If any man will do His will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili." And in 1 Corinthians chapter 14 verse 37. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. And in Matthew chapter 22 verse 37, Jesus said unto him, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. This is the first and great commandment. Ito ang dakila at pangunang utos. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. On these two commandments hang all the law and the prophets." Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. Please subscribe, like, share, and comment na rin po. And thank you for reading the Bible with me. Now we proceed to the book of Acts chapter 15 verses 21 to 41. For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every Sabbath day. Sapagkat si Moises mula ng unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya, palibhas ay binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. Then please eat the apostles and elders with the whole church to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely Judas surnamed Barsabas and Silas, chief men among the brethren. Nang magkagayoy, minagaling ng mga apostol at ng matatanda pati ng buong iglesia na magsihirang ng mga tao sa kanilang magkakasama at suguin sa Antioquia na kasama ni Pablo at ni Bernabe. Si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga
nangungulo sa mga kapatid. And they wrote letters by them after this manner. The apostles and elders and brethren sent greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia. At nagsisulat sila sa pamamagitan nila ang mga apostol at ang mga matanda, mga kapatid, sa mga kapatid na nga sa mga hintil sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati. For as much as we have heard that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying, you must be circumcised and keep the law, to whom we gave no such commandment. Sapagkat aming nabalitaan na ang ilang nagsialis sa amin ay nangagbagabag sa inyo ng mga salita na isininsay ang inyong mga kaluluwa, na sa kanila'y hindi kami nangag-utos ng anuman. It seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul. Ay minagaling namin ng mapagkaisahan na magsihirang ng mga lalaki at suguin sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na si Bernabe at si Pablo. Men that have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ, na mga lalaking nangagsapanganib ng kanilang mga buhay alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same things by mouth. Kaya nga sinugo namin si Judas at si Silas na mangagsasaysay din naman sila sa inyo ng gayon ding mga bagay sa salita ng bibig. For it seemed good to the Holy Ghost and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication, from which, if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well. Na kayo'y magsilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. So, when they were dismissed, they came to Antioch, and when they had gathered the multitude together, they delivered the epistle. Kaya nga, nang sila'y mapayao na, ay nagsilusong sa Antioquia. At nang matipon na nila ang karamihan ay kanilang ibinigay ang sulat. Which, when they had read, they rejoiced for the consolation. At nang ito'y kanilang mabasa na ay nangagalak dahil sa pagkaaliw. And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words and confirmed them. Si Judas at si Silas, palibasa yung mga propeta rin naman, ay inaralan ng mga kapatid ng maraming mga salita at sila'y pinapagtibay. And after they had tarried there a space, they were let go in peace from the brethren unto the apostles. At nang sila'y makapaggugol na ng ilang panahon doon, ay payapang pinapagbalik sila ng mga kapatid sa mga nagsipagsugo sa kanila.
Notwithstanding, it pleased Silas to abide there still. Tatapwat, minagaling ni Silas ang matira roon. Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. Datapwat nangatira si Pablo at si Bernabe sa Antioquia na itinuturo at ipinangangaral ang salita ng Panginoon, nakasama naman ng ibang marami. And some days after Paul said unto Barnabas, Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do. At nang makaraan ng ilang araw ay sinabi ni Pablo kay Bernabe, Pagbalikan natin ngayon at dalawin ng mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang lagay nila. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. At inibig ni Bernabe na kanilang isama naman si Juan na tinatawag na Marcos. But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work. Tatapwat, hindi minagaling ni Pablo na isama nila ang humiwalay sa kanila mula sa Pamphylia at hindi sumama sa kanila sa gawain. And the contention was so sharp between them that they departed asunder one from the other. And so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus, at nagkaroon ng pagtatalo. Ano pat sila'y naghiwalay at isinama ni Bernabe si Marcos at lumayag sa Chipre. And Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God. Datapwat hinirang ni Pablo si Silas at yumaon na sila'y ipinagtagubili ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. And he went through Syria and Cilicia, confirming the churches, at kanyang tinahak ang Syria at Cilicia na pinagtitibay ang mga iglesia. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. Please subscribe, like, share, and comment na rin po. And may God move you through the Word of God written in Galatians chapter 6 verse 10 to subscribe, like, share, and comment po. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also. May God bless you more and good day.